You Are Miss Servant Episode 2. Like and subscribe, baka naman. Aba ayos, ika na nga lang ni Hitoyoshi nang makita ang pagchap-chap ni Miss Servant sa lahat ng kanilang basura at laking tulong nga raw nito lalo na sa espasyo. Bandang ilalabas na nga nila ang basura ay bigla na lamang silang nagulat nang makita ang isang aso na nakabalander sa may gate, na may sulat pang nakalagay. Ayon sa sulat ng dating may-ari nito ay akala raw nila noong binili niya ay isa itong Pomeranian, ngunit mukhang nagkamali raw siya at malaking breed ito na hindi kasya sa kanyang bahay, kaya napagdesisyonan niya raw na iwan ito sa isang yayamaning bahay. Alagaan niyo siya ha, salamat, pahabol pa nga nito. Abat ang kapal ng mukha niyang hype na yan, abat parang nagtapon lang ng candy ika na nga lang ng ating bida sabay nilapitan ang aso. Aampunin niyo po ba siya? Tanong naman ni Miss Servant. Oo naman itong si Hitoyoshi at di naman daw pwedeng iwanan na lamang nila ito rito, lalo na raw at summer pa at baka mamatay pa, ang liit-liit pa naman daw na aso. Wala naman daw yan sa liit, ika naman ni Miss Servant at tila napa-flashback sa kanyang nakaraan. At basta't malakas daw ang kagustuhan ng sino man na mabuhay, ay walang makakapigil sa'yo na mabuhay, sino ka man o ano pa mang sitwasyon, ito raw ang instinct ng hayop, ang mabuhay. Ang pagligtas ng buhay ng dahil sa awa ay maaaring magdulot ng masamang kahihinatnan. Maaaring inabando na raw ang aso dahil walang sino man ang nangangailangan dito, mga mahihinang nilalang na nakatakdang mamatay sa mundo. Kung basta na lamang daw itong ililigtas, nang di nararanasan kung paano lumakas ng sila lamang, ay siguradong magdudulot ng masamang epekto balang araw. Master Hitoyoshi, kaya mo bang pasanin ang responsibilidad na yon? Ika na nga ni Miss Servant sa ating bida. Di raw siya sigurado ika naman ni Hitoyoshi pero siguro naman daw noong niligtas niya siya ni Miss Servant kahapon ay di lang dahil sa naawa siya rito, ika na nga ng ating bida na ikinagulat ng dalaga. Paliwanag naman ni Hitoyoshi na bilang isang tao, likas sa kanila na may gawing aksyon lalo na kapag may nakikita silang nanganganib ang buhay. Tsaka alam niya raw ang pakiramdam ng iniiwan at nag-iisa, dagdag pa nga ng ating bida. Todo pa cute na nga itong aso habang happy-happy naman itong si Hitoyoshi, todo iwas naman itong dalaga hanggang sayayain na nga ni Hitoyoshi na hawakan din ang aso. Huwag mo sabihing takot ka sa aso Miss Servant, tanong na nga ng ating bida. Slight nga lang daw ika naman ng dalaga pero mahahalatang may takot itong itinatago sa aso. Ngunit kung utos nga raw ito ni Master Hitoyoshi ayon kay Miss Servant ay malugod niya itong susundin. Dahil dito ay napatanong na nga ang binata sa kung bakit ito takot sa aso. Kwento naman ng dalaga na noong bata pa raw kasi siya, sa ngalan ng training na ginawa ng dati niyang mentor, ay iniiwan siya nito sa isang bundok na puno ng mga aso. Napasasmeriasep na nga lang ang ating bida sa pinagdaanan ng dalaga, at kahit sino naman daw ay matatrauma kung ganoon ang pinagdaanan. Dahil dito ay nabahala na nga si Hitoyoshi sa kung ano ang gagawin. Agad nagsorry naman si Miss Servant sa komplikasyon ng kanilang sitwasyon na agad binara naman ng binata at wala nga raw itong kasalanan. Bagkus ay nakiusap na lamang sa dalaga na kung maaari ay tiis-tiis na muna ito ngayon, at ayaw niya din naman na maiwang mag-isa muli ang aso. Nang marinig ito ng dalaga ay sinubukan na nga nitong hawakan ang aso, bagamat todo nanginginig. Napatanong naman si Hitoyoshi kung saan daw ito natatakot sa aso sa ang cute-cute nga raw ng aso. Ayon naman sa dalaga ay sa matatalim daw nitong pangil, sa mahahabang kuko, lalong-lalo na raw sa naninindak nitong mata. Nagsorry naman si Hitoyoshi at ang tanging nakikita niya raw ay isang malaking mochi cake, pagtukoy na nga nito sa aso. Hanggang sa isubo na nga ng aso ang daliri ni Miss Servant na lubos nitong kinataranta habang todo pakalma naman ang ating bida at nakikipaglaro lang daw ang aso. Todo nang hina na nga si Miss Servant sa mga nangyari habang napansin naman ni Hitoyoshi na tila nagngingipin daw ang aso, sabay niyaya ang yaya sa labas. Dito na nga sila dumiretso sa isang pet shop para ipatingin ang aso. Dito na nga rin sila bumili ng iba pang pangangailangan ng aso, na lubos ipinasalamat ng binata at sinamahan siya ng dalaga sa kabila ng takot nito sa mga aso. Ayon naman kay Miss Servant ay lubos daw ang kabaitan ng ating bida, dahil sa dati niya raw na mundo ay walang lugar ang pagkakamali. First time niya nga raw nakatagpo ng tulad ni Master Hitoyoshi, at lahat daw ng ginagawa niya ngayon ay first time din sa kanya, at kinakalungkot niyang hindi niya nagagawa halos lahat ng maayos. Di niya raw maintindihan kung papaano siya magiging kapaki-pakinabang sa ating bida. Sa dating araw niyang mundo ay nakasalalay lamang ang iyong halaga sa kung ano ang kakayahan mo,
at instrumento nga lang daw sila sa mata ng mga may kapangyarihan. Ibang-ibang araw dito, lahat ng kakayahan niya at ginawa niya makaabot lamang sa kung ano siya ngayon, ay walang kahulugan. Sana nga raw ay nakilala niya si Master Hitoyoshi parang ganito sa aso, kung nalaman niya nga raw sana una pa lamang na umaapaw pala sa ganda at saya ang mundo, ay siguro naging tao daw siya na kapakipakinabang kay Master Hitoyoshi. Karapat-dapat daw ba siya sa lugar na ito, kailangan daw ba siya sa mundong ito na nababalot ng liwanag, pagkabahala na nga nito. Magsasalita pa sana si Hitoyoshi ngunit bigla na lamang itong hinayla ng aso, ngunit bago sila makatawid ng tulay ay sinabi ng ating bida na sa nakikita niya raw ay nais ni Miss Servant na iwanan na ang dati nitong buhay at mabuhay ng normal. Wala nang patayan, patanong na sagot naman ng dalaga. Well, yun ang naramdaman ko sa sinabi mo, ika naman ni Hitoyoshi na nagpaisip sa naguguluhang dalaga. All this time ito nga raw ang naging pagkatao niya, ang pagiging assassin, na tanging pinanghawakan niya para kailanganin siya ng iba. Patayin ito, patayin siya, puro pagpatay ang naging mundo niya. Kalaunan ay lumapit na nga ito sa ating bida, at sinabayan itong panuurin ang magandang paglubog ng araw. Dito na nga nagkwento ang binata na lubos daw ang takot niya noong una niyang nakilala ang dalaga, na kinataranta na nga ni Miss Servant. Di naman daw kasi niya inakalang assassin ito, ngunit ngayon napatunayan niya raw na mabuting tao ito. Biglang napa-flashback naman ang dalaga sa isang masayang nakaraan niya sabay napatanong kay Hitoyoshi kung papaano raw ba siya magiging normal na babae. Napakamot na nga lang ang ating bida at mahirap na tanong nga raw ito. Hanggang sa maisip nito na since si Miss Servant na rin mismo ang nagsabi na first time lahat ng ginagawa nito ngayon, ay normal lamang talaga ang magkamali, isang normal na bagay na nararanasan ng isang normal na tao. Habang nagmumuni-muni at naghahanda ng pagkain si Miss Servant ay bigla na nga lang itong nagulat sa paglapit ng aso, at paano raw siya nito nalapitan nang hindi niya nararamdaman. Dito na nga nito napagtantong gutom ito kaya kalaunan ay binigyan ng pagkain. Hahawakan nga sana nito ang aso at parte raw ba ito ng pagiging normal ngunit naudlot nang biglang dumating sa bahay si Hitoyoshi. Tuwang-tuwa na nga ang ating bida at mukhang busog na raw ang kanilang aso, na mukha na nga raw moki sa katabaan. Bigla na nga itong natigilan at napaisip, at simula raw ngayon Age Mochitaro na ang pangalan ng aso, na nangangahulugang masarap na moki sa Japanese, na lubos na gustuhan na nga maging ng aso. Pagpuri naman ang natanggap ni Miss Servant at unti-unti na nga raw itong nasasanay sa pagiging maid, na lubos kinakilig-kilig na nga ng dalaga, habang itong si Moki naman todo ang pangungulit, kaya naman kalaunan ay nagpresenta na itong dalaga na siya na muna magbabantay sa aso. Gusto niya nga raw maging normal kaya susubukan niya ito kahit medyo nahihirapan pa siya sa ngayon, dahil naniniwala nga raw siya sa ating bida at sa mga sinasabi nito. Natuwa naman ang ating bida kaya sinabi sa dalaga na siya rin daw ay naniniwala rito na makakaya nito. Ano pa nga ba at lubos na kasiyahan ang naging dulot nito sa dalagang kinyulang sa pagmamahal na agad napatanggal ng gloves para hawakan ang aso. Unti-unti na nga nitong hinawakan si Moki hanggang sa kalaunan ay siya na mismo ang kumanlong dito at ganito raw pala ang isang Moki. Ang liit-liit nga raw nito at napakaligamgam, hanggang sa naalala na nga nito ang sinabi ni Hitoyoshi tungkol sa kanya noong una na kinatakutan nga raw siya nito hanggang sa napagtanto nga nito na mabait naman pala siya, na ayon dito sa dalaga ay nagets niya na ang pakiramdam dahil ganoon din siya dito kay Moki, at nakakahiyang natakot daw siya sa pagkakatekyot na aso. Kinagabihan ay happy-happy na naman nga si Miss Servant nang matikman ang kanyang paboritong sauce na nakabalot sa nilutong bola-bola ni Hitoyoshi. Swak na swak nga raw ang flavor kasama ang dough at repolyo. Ang sarap nga raw ng okonomiyaki na niluto ng ating bida na lubos kinatuwa ni Hitoyoshi. Gusto mo ba gawan kita ulit? Ika na nga ng ating bida na lubos kinagulat ng dalaga at nakakahiya naman daw, pero tumayo naman agad at naka-ready na ang plato niya, hihi. Natawa na nga lang si Hitoyoshi at normal lang daw na maging sag-apa paminsan-minsan lalo na kapag gusto mo ang pagkain, kaya huwag nga raw mag-alala si Miss Servant. Kung meron pa nga raw itong request ay huwag maiyang magsabi, at isipin na nga lang daw nito na reward niya since nagawa na nitong malampasan ang takot nito kay Moki. Edi kung mamarapati niyo po Master Hitoyoshi ay nais kong bigyan niyo rin ako ng pangalan, ika na nga ng dalaga sa ating bida. Dito na nga tinanong ni Hitoyoshi kung kailan daw ang birthday ni Miss Servant. Ayon naman sa dalaga ay di niya raw alam, pero basta winter daw ito. Kung winter ka pinanganak, why not Yuki na lang ang pangalan mo, na nangangahulugang snow? Ika na nga ni Hitoyoshi rito.
Natigilan naman ang dalaga dahil Zoo ang dati niyang pangalan, kung saan nangangahulugan ding Snow, dahil cold-blooded killer daw siya. Dito na nga bamanat si Hitoyoshi na gustong-gusto niya raw ang Snow, maputi at napakaganda. Tsaka alam mo bang maligamgam ang Snow, dagdag pa nga ng binata, at pinoprotektahan daw nito ang mga tanim tuwing winter hanggang sa magsitubuan muli tuwing tagsibol. Dito na nga napaisip si Yuki, at nahihiwagaan sa kung bakit niya iniligtas ang binata dati, bakit daw masaya siya sa lugar na ito, bakit daw napakagaan ang loob niya sa ating bida, pakiramdam niya raw kapag nagtagal siyang kasama ito, ay mahahanap niya lahat ng sagot sa katanungan niya. Ay, cute-cute ngumiti na si ate mong kinikilig sa binigay na pangalan ng ating bida. Pakilig-kilig na rin lods ng like at subscribe, salamat. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.